Hi mga Ming, nandito na naman ako para mag-nyaw-nyaw. For today's video nga, eto nga magpapagroom nga ang aming mga aso. Ang sabi kasi ng ate ko wala nga daw siyang kasama magpagroom. Naku naman, akala mo naman nakakaawa siya kaya eto sinamahan namin siya. Ako nga'y taka bakit nanginginig si Chebby. Hindi ko nga kasi inintindi yung sinabi ni Kuya Ray kanina na kapag malapit na nga sa may clinic, nanginginig-nginig nga tong si Chebby. Kaya pala nung nasa sasakyan kami nanginginig na siya. Yun pala alam niya na yung daan papunta dito sa clinic. Abay kagaling. Ito nga ang asong to ayaw na ayaw maligo. Tignan nyo naman, nanginginig pa din. Pagpasok pa nga lang namin dito, tinanong na nga kung anong gagawin namin dito. Ang sabi nga ng ate ko papagroom nga. Pero ayun na nga, ang sabi nga na nagbabantay dito nung pagpasok namin, isa na nga lang daw yung tatanggapin nila. Kaya nga si Kali na lang yung napagroom namin. Sayang naman ang pinunta ni Chebby dito at hindi naman siya magugupitan. At ayun na nga, habang hinihintay na matapos yung ibang aso, nandito nga lang kami sa upuan. Ang dami pa nga nakapila kaya eto kami nag-aantay na muna. Sakto nga yung panginig-ginig ni Chebby hindi rin naman pala siya magugupitan. Kaya nga eto habang naghihintay kami etong si Amanda nililibang-libang muna si Chebby. At eto namang batang to sumisilip pa nga kung paano gupitan yung mga aso. Oo nga pala, bawal pala mag-video dito. Ay naku, yari talaga ako. Kaya naman naisip na gupitan tong mga asong to. Tingnan nyo naman yung itsura parang Pepe Smith na. Kahabaga ng buhok. Napakabigat nga ni Chebby kaya nga inilapag na muna namin sila. At tingnan nyo naman kung gaano kalikot palakad-lakad. Kaya nga ang sabi ng ate ko buhatin nyo yan, baka umihiyan din bakit hindi ikaw magbuhat, Charis? At ayun na nga, yung mga aso na ngayon nakaupo at tingnan nyo naman to si Kali, feel na feel yung electric pan. Ay ang aso nga na yan talaga namang mainitin. Kapag nga yan nasa bahay, tingnan mo naman, makikita mo yan sa may semento. Nasa gilid lang yan at nagpapalamig. Bukod nga dito sa asong masungit na to, talaga namang mainitin din talaga ang ulo nito. Kabaligtaran nga sila ng aso naming maitim na si Chebby. Si Chebby kasi yung nonchalant. At eto namang aso na to na si Kali, siya naman yung OA. Tingnan nyo naman dalawang aso na to talaga namang hindi na naalis sa tita. Ay naku, kaya yung amoy ng tita nyo kaamoy nyo na din talaga. Ano ba naman kasi itong tita nito, ini-spoil yung mga aso. Habang naiinip nga kami dito, ang sabi namin kay Amanda kumanta nga siya. O diba, basta kalokohan talaga ewan ko ba dito. At ayun na nga, natapos na nga kami kaya nag-tricycle na lang kami dito papuntang Burger King. Dito nga pala yan, malapit sa SM Tungko. Kasi nga etong mga batang to nagugutom na nga daw sila. Kaya nga ang sabi ko, sige eto, ako gagastos pero babayaran nyo din ako ha. Sige daw, akala mo talaga may pambayad si Ineng. Charot lang, libre talaga yan ng ate ko. O diba, daming pera. At ayun na nga, nandito na nga kami at nakababa na. Nag-dine-in nga lang kami dito sa Jollibee at ako nga pupunta nga akong Burger King. Si Ingrid at si Amanda nga Jollibee nga ang gusto kaya nga nandito ako sa Burger King para sa amin ni ate. Dito nga sana kami kakain kaso nga lang may harang nga yung nasa labas. Sa labas sana kami ng Burger King kakain dahil nga may dala kaming aso. Kaso ang available nga doon nga lang sa Jollibee kaya dito na lang kami sa Jollibee tatambay sa labas. Mabuti na lang nga bukas yung alfresco dito sa Jollibee. Kaya nga dali dito na lang din kami kakain. Kaya nga nagmadali na lang din kaming kumain dito kasi nga kanina pa kami nasa labas. Ang tagal kasing matapos nagupitan si Kali. Gawa nga nang siya na nga yung pinakalas nagugupitan. Kaya nga nung natapos kami talagang dali-dali na kami nagpunta dito. Hindi naman kami umorder ng madami kaya nga pagdating sa bahay kakain pa rin naman kami. Etong mga bata nga minsan lang naman lumabas kaya nga pinagbigyan na din ng ate ko. Etong mga aso nga namin inihintay nga silang subuan ng tita nila. Ay kagaling talaga naman sinusubuan pa. Oo. Eto nga si Chebby talaga namang pili yung pagkain na dapat sa kanya. Kasi nga hindi siya pwedeng kumain ng ibang pagkain. Kaya nga ang dapat na kinakain niya lang kalabasa at may atay. Kaya nga naman kapag nakakakita siya ng ibang pagkain talaga namang kinakain niya. Kasi ikaw ba naman araw-arawin may kalabasa at atay tingnan mo naman. Ay sino ba namang hindi magsasawa? Nakakatuwa nga silang tignan habang binibidyohan ko talaga naman hinihintay nila kung susubuan pa ba sila. After nga niyan sinabi ko nga kay Amanda ipunasan na niya at wag siyang aasa na may magpupunas pang iba. Buti na lang sumunod. At ayun na nga, pauwi na nga kami at sasakay na nga kami dito kahit matraffic. Yun lang mga Ming, hanggang sa susunod na nyaw-nyaw ulit. Salamat!